Ang Neha ay isang tahimik na bayan sa lalawigan ng Heilongjiang Province malapit sa border ng Russia. Ngunit noong dekada 80 at dekada 90, nagkaroon ng nakakakilabot na pangyayari. Ito'y naging isang lugar kung saan ayaw nang manirahan ng mga tao. Hindi dahil sa lamig, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa mga tao na patuloy na naglalaho. Pagkatapos lumubog ng araw ay bigla na lamang silang nawawala. May iba pa nga na pabirong nagsasabi na kung pagod ka na sa buhay, pumunta ka sa Neha. Noong unang bahagi ng 1991, sobrang tumaas ang bilang ng mga taong nawawala na hindi pwedeng baliwalain ng mga kapulisan, kaya naman sila naglunsad ng isang masusing investigasyon. Ngunit dumarang maraming buwan at wala silang nakita. Walang mga clues, kundi maraming tao lamang na patuloy na nawawala. At huling bahagi ng 1991 at unang bahagi ng 1992 ay may nagbago. Isang espesyal na unit ang pinakalat. Naghati sila sa grupo at sinundan ang mga yapak ng mga nawawala. Naghanap sila sa mga abandonadong lote, makikipot na iskinita at sa lumang istasyon ng tren. Doon na nakita ng mga pulis ang isang binatang nakatayo malapit sa istasyon. Balisa, iniiwasan na nga eye contact at tila handang tumakbo. Hindi siya nag-iisa at may kasama siyang dalawa pa. At may hindi tama sa kanila. Nang lapitan sila ng pulis, tumakbo ang lalaki. Katunayan ay silang tatlo. Pero nahuli sila ng mga pulis at hinawakan. At nagsimula na ang interogasyon. Ang katotohanan na bunyag ay naging mansya na sa pangalan ng lungsod magpakailanman. Sa istasyon ng tren, sinimula ng mga pulis ang pagtatanong sa tatlong inaresto. Dalawang lalaki na si Jia Wengi o tawagin na lang natin siyang si Jackson. Si Liu Hyusha o tawagin naman natin siyang si Levi. At ang isang babae na si Xu Luxia na tawagin naman natin siyang si Sena. Nang tanungin kung may alam sila tungkol sa kaso ng mga nawawalang tao, nanatiling tahimik ang mga lalaki. Wala kahit isang nagsalita, na para bang kung magsasalita sila ay mabubunyag ang lahat. Humarap ang mga pulis kay Sena na mas mukhang bata at mas malambot ang pagkatao. Kaya naman alam nila na siyang mauunang bibigay. Lumapit sila ng dahan-dahan at sinubukang kunin ang kanyang tiwala. Ngunit bago pa man sila matapos magsalita, may sinabi na si Sena na hindi nila inaasahan. Ayon sa kanya, ay pwede ko bang kausapin ang direktor ng homicide unit. Nagulat ang lahat dahil bakit kailangan niya makita ang head ng homicide. Nagtinginan ng mga police officer at biglang na alerto. At bigla na lamang nagsalitang muli si Sena na mayroong dosenang katao ang pinatay. Sinabi niya yon habang nanginginig pa ang boses. Dagdag pa niya na lahat sila ay nakalibing sa ilalim ng bahay ng lalaki. Sinundan nila siya sa address na binigay niya at isang ordinaryong bahay ang kanilang nakita. Pero nung papalapit na sila ay sinalubong sila ng kakaibang amoy. Napakabahong amoy at amoy ng nabubulok. Sarado ang bahay ngunit pagpasok nila ay mas tumindi ang amoy. Naghati sila sa grupo, ang isa ay sinuri ang bahay at ang iba naman ay hinanap ang pinagmumula ng amoy. At doon nila nakita ang isang tipak ng konkreto sa gitna ng sahig na may lapad na 2 by 3 feet na ginawa na pansamantalang takip. Sa pilitan nila itong binuksan at bumaliktad ang kanilang mga sikmura sa nakita. Ang ibang officer ay tumakbo palabas, ang iba naman ay nagsuka na sa kanilang kinatatayuan. Sa loob ng hukay na may lalim na 9 feet, mayroong 12 ng mga katawan na nabubulok. Mga nabubulok na katawan na nababalot ng malagkit na likido at mga butong humiwalay na sa laman. Na kahit sa amoy pa lamang ay mawawalan ka na ng malay. Ang mga mukha ng biktima ay makikita ang takot at sakit na dinanas. Hindi lamang ito kamatayan, ito isang bagay na gawain ng isang demonyo. Binalikan nila si Sena at humingi ng sagot. Noong una ay nag-alangan pa si Sena, pero di nagdagal ay ibinulong niya ang pangalan na Jackson. Ang taong kakaaresto lamang at ang lalaki na magalang at mahusay manamit. Pero sino nga ba si Jackson? Si Jackson ay pinanganak noong 1965 sa Neha City sa probinsya ng Heilongjiang. Siya ay lumaking mabait at nagmula sa middle class na pamilya. Ang kanyang mga magulang ay umaasa na lumaki siyang maalalahanin, may pinag-aralan, kapaki-pakinabang at iginagalang. Tahimik na bata si Jackson,
karaniwang estudyante at wala namang kakaiba sa kanya. Ngunit ang lahat ay nagbago nung namatay ang kanyang mga magulang. Naiwan na mag-isa si Jackson. Tumigil siya sa pag-aaral pagkatapos ng junior high at nag-umpisa na magtrabaho sa factory. Disente ang kanyang sahod at isa yon sa mga trabaho na may magandang sahod. Pero hindi yun sapat kay Jackson. Gusto niya na mas malaki pa. Gusto niya ng status, paghanga at pleasure. Sinimula ni Jackson mang-akit ng babae sa factory. Gwapo, makinis, magalang at alam niya kung paano magsalita, kumilos at kung paano mapansin. Sabi nga ng iba kahit pa nga namang lalaki na si Jackson ay parang may magnet sa kabila ng katotohanan na siya ay kasal na. Pero hindi lahat nakakita ng kanyang charm. Nakikita yon ng kanyang boss na pagmumula ng gulo. Yung pang-aakit at manipulasyon ay magdadala ng iskandalo. Kaya naman si Jackson ay tinanggal sa trabaho. Simula noon na nagtrabaho na lamang siya ng kahit na ano. Nagtrabaho siya sa lansangan at ginawang lahat ng kanyang makakaya para sa kakaunting barya. Kahit nakakarampot lamang ang kanyang kinikita, hindi pa rin tumigil si Jackson sa paghahanap ng babae. Sa kanyang likas na katangian, kaakit-akit, manipulative at nandun pa rin ang ugali niya na gusto niya na kailangan siya ng babae. Dinadala ni Jackson ang prostitute sa kanilang bahay na parang wala lang. Kahit ng kanyang asawa ay nakatira pa rin doon. Ngunit ang kanyang karisma ay hindi makakabayad ng kanilang mga bills. Ang sahod ng kanyang asawa ay hindi rin sapat at si Jackson na ilang buwan nang walang estadong trabaho. Tumaas ang tensyon, ang pagtatalo, panlalamig at ang kanilang pagsasama ay unti-unting nasisira at ayaw niyang ayusin ang kanilang relasyon. Pero naubos na ang pasensya ng kanyang asawa, umalis ito at nag-file ng divorce. At dahil malaya na siya sa anumang responsibilidad, si Jackson ay nagsimulang mamuhay ng walang pag-iingat, umiinom at ng babae. Kumikilos siya na parang hari sa palasyong wala namang laman. Kahit na alam niya na hindi ito maaring magpatuloy kailanman. Kailangan niya kaagad ng pera pero imbis na maghanap ng trabaho ay nagumpisa na si Jackson na magnakaw. Nagsimula sa maliliit lamang gaya ng pagnanakaw ng mga wallet at mga naiwang bag. Gabi ng July 12, 1990, ang lahat ay nagbago. Si Jackson ay pag-alagala sa kali at naghahanap ng target. At doon niya nakita ang isang babae. Bata, stylish, kahangahangang manamit at may suot na alahas na kumikinang kahit na nasa madilim ay kita. Nagsalubong ang kanilang mga mata at lumapit ang babae sa kanya. Dahil sa malinis tignan si Jackson at kalmado kung gumalaw. Humingi ng lighter ang babae pero hindi niya agad ito sinagot. Doon na niya napansin ang mamahaling handbag na nakasabit sa balikat ng babae. Napaisip kaagad si Jackson na mayaman ang babae. Sa bag pa lang ng babae ay pwede na siyang mapakain ng 1 linggo. Kaya naman sinindihan ni Jackson ang sigarilyo. Nagumpisa na sila mag-usap at naglandian at madali lang yon para kay Jackson. Naintriga ang babae sa kanya at hindi nagtagal ay sumama na ito sa kanyang bahay. Uminom sila, nagtawanan at natulog ng magkasama. At nung natapos na, tinignan ni Jackson ang babae. Nakikita niya ito na mahina at madaling magtiwala. Kaya dahan-dahan siyang gumalaw, inilagay ang kanyang mga kamay sa leeg ng babae at saka sinakal. Nanlaban ang babae, kinalmot niya sa mukha si Jackson ngunit hindi yun sapat at tumigil na ang kanyang paghinga. Yun ang unang beses na may pinatay si Jackson. Sa halip na makaramdam ng takot at pagsisisi sa ginawa, ay mas na-excite pa si Jackson. Kung paano lumaban ang babae, ang pakiramdam na siya ay makapangyarihan, ang sumunod na katahimikan at ang amoy. Yun ang biglang nagpasigla sa pagkatao ni Jackson at nagbigay ng kakaibang kasiyahan na kailanman ay hindi pa niya naramdaman. Ito ay kasiyahan, pagkontrol at para sa kanya, ito ay isang satisfaction. Hinalungkat ni Jackson ang mga gamit ng babae at nakakita siya ng pera at alahas. Ngunit hindi na ito tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol na sa pagpatay. Sa pagitan ng July at November 1990, ang mga tao sa Neha ay simula nang mawala na parang bula. Nabahala ang publiko. Nung nag-report ang pamilya ng mga nawawala, wala namang makita ang mga pulis. Walang lead at walang suspect. Ngunit sa mga pagkakataong yun ay hindi na lamang mag-isa si Jackson. Nakahanap siya ng katulad niya o marahil ay ginawa niya ang lahat para magustuhan siya.
Mga taong desperado, sira ang buhay at mga demonyo. Sila ay sina Lee Chunmi o tawagin na lang natin siyang si Luca, Wu Fingji o tawagin na rin natin siyang si Wylon at Sunwin Lee bilang Sawyer. Si Sawyer isang magsasaka at si Luca naman ay nagtatrabaho sa kumpanya ng mga gulay. Ang dalawa ay kilala sa kanilang lakas at si Jackson na may parehong manipulative charm ay hinila ang dalawa. Isang araw ay pinilit niyang dalawa na tulungan siyang pumatay at sabay nila hiniwa ang katawan. Tinadtad nila ng maliliit ang mga parte ng katawan, prinito sa mantika at minsan pa ay ibinababad nila sa wine bago inumin. Nagumpisa sa tiwala, mainit na mga ngiti, malumanay na boses at pangakong trabaho o baka gustong may kausap lang. Minsan ay pangaakit, magandang salita pero ang lahat ng iyon ay pain lamang. At sa sandaling makapasok na ang biktima sa kanilang bahay ay bigla na lamang sa saradong pinto at ang kabaitang iyon ay naglalaho. Ang susunod ay karahasan. Hinuhubaran nila ang biktima, kinukuha ang pera at tinatanggalan ng dignidad at buhay. Ilan sa kanila ay pinapahirapan at wala sa kanila ang nakalabas ng buhay. Simula nun ang buong lungsod ay binalot na ng takot. Ang bahay ng mga tao ay nakalak bago lumubog ang araw at walang naglalakad ng mag-isa. Nabalita ng central government ang tungkol sa mga nawawala pero wala silang nagawa, walang sagot at walang hustisya. Hanggang sa may isang babae ang nag-cross ng landas sa halimaw. Ang kanyang pangalan ay si Sena. Hindi siya dapat kasali dito. Si Sena ay isang guro sa kindergarten. Siya ay tahimik at malumanay. Ang gusto lamang niya ay simpleng buhay. Siya ay lumaki na mahirap at namatay ang kanyang mga magulang noong 5 taon pa lamang siya. Kaya naman pinalaki na lamang siya ng kapatid niya na babae. Pero hindi siya sumuko, nag-aral siya ng mabuti at nangarap na magturo. At magbigay sa mga bata ng buhay na hindi niya pa nararanasan. Nagpakasal si Sena at nagkaroon ng mga anak. Ngunit ang kanyang fairy tale ay hindi tumagal. Nagkaroon na ng argumentos, stress at financial strain at naging malamig na naman ang kanyang tahanan. Isang araw ay lumabas siya pagkatapos nila mag-away na mag-asawa upang makalanghap ng sariwang hangin. Isang maikling paglalakad lamang sana para magpalamig ng ulo at wala siyang kaalam-alam na naglalakad na pala siya sa isang bangungot. November 1990 nung gabing yon, natagpuan niya kanyang sarili sa estasyon ng tren. Nakaupo sa malamig na upuan sa ilalim ng patay-sinding ilaw. Nakatingin sa kawalan at maraming tumatakbo sa kanyang isip. Wala siyang maisip gawin, walang plano. Ang dala lamang niya ay isang maliit na bag at ang bigat na pinagdadaanan. At doon lumitaw ang isang lalaking matikas. Malinis ang suot, nakasuklay ang buhok at magandang boses. Bigla ito nagsalita na okay ka lang ba? Nagulat at kinabahan si Sena. Ang Neha ay may reputasyon ng mga nawawalang babae. Ngunit naalala niya na ang mga nawawala pala ay ang mga prostitutes at hindi siya isa sa kanila. Siya isang guro sa paaralan at may pinagdadaanan lamang nung gabing yon. Noong tinignan niyang lalaki, mukha naman itong normal, kalmado at malumanay. Ngumiti ang lalaki at nagpakilala. Ayon sa kanya, ako si Jackson, isa kong direktor sa kalapit na factory. Parang kailangan mo ng tulong. Pwede kitang alokin ng trabaho at matutuluyan kung gusto mo. Isa yung red flags para kay Sena. Base sa kanyang instinct ay kailangan niyang tumanggi at nagawa nga niya. Ngunit nasurpresa siya dahil hindi na nagpumilit pa si Jackson. Sa halip ay tumango na lamang ito, muling ngumiti at tahimik na naglakad sa kanyang tabi. Kahit papano ay nakaramdam siya ng kaligtasan. Kaya naman nagbagong isip ni Sena at tinanggap ang alok ni Jackson. Sumunod siya sa lalaki pa uwi. Pagdating sa bahay ay malamig pero binigyan siya ng mainit na tsaa ni Jackson. Hindi niya alam na ang tsaa na yon ay nilagyan pala ng gamot. At ang kanyang memorya pagkatapos ay unti-unti nang nawawala at bigla ding dumilim at bumigat ang kanyang dibdib. Naramdaman na lamang niya na may kamay sa kanyang leeg at siya'y sinasakal. Ang buong akala ni Jackson ay patay na si Sena. Isa pang pangalan na dadagdag na naman sana sa humahaba niyang listahan. Sinuri niyang pulso ni Sena at ramdam niya na wala na. Binuksan niyang bag nito at nakakita siya ng ilang daang yuan at katulad ng ginagawa niya dati, kinuha niyang katawan at dinala sa cellar.
Binuksan ang konkretong takip at tinapon sa loob ng hukay ang katawan at saka umalis. Ngunit si Sena hindi papatay. Nagising siyang hingal na hingal at wala sa sarili. Ang hangin na kanyang naaamoy ay napakabaho. At nang nagmulat ang kanyang mga mata na pagtanto ni Sena na siya'y nakahiga sa madumi, malambot, basa at madulas. Tinignan niya ang kanyang palibot at halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya na siya pala'y nakahiga kasama ng mga nabubulok na katawan ng dose-dosenang bangkay. Ang mga kamay at paa ay nakapatong, ang mga muka ay halos hindi na makilala. Sinubukan niya tumayo at hindi siya makapaniwala na yun ang kanyang mga naaapakan. Sumigaw siya pero walang nakakarinig. Gusto niya magsuka, umiyak at nawawala na siya ng pag-asa. Ngunit may bagay na pumasok sa kanyang isip, ang kanyang mga anak. Hindi siya maaring mamatay doon. Dahil sa desperasyon ay napilitan siya na kumilos ng malakas at kailangan niyang makatakas kaagad. Hinanap niya mga solidong bangkay na hindi pa gaanong nabubulok at sinimulan niyang pagpatung-patungin para gawing parang hagdan. Ngunit ang mga katawan ay hindi sapat dahil ang hukay ay malalim. Kaya naman naisip niya na pumatong sa mga bitak ng bricks at ang kanyang mga daliri ay humawak sa pader hanggang sa makarating siya sa itaas. Hingal na hingal si Sena, basang-basa ng pawis at madumi. At pagkalingon niya ay nakita niya na nakatayo doon si Jackson at nanlaking mga mata. Nagsalita si Jackson na, "Nagulat naman ako at buhay ka pa." Kasunod nun ay kumuha ng pala si Jackson at itinutok sa ulo ni Sena. Biglang lumuhod si Sena, umiyak at nagmakaawa na huwag siyang patayin at nangako na gagawin niyang lahat ng nais nitong ipagawa sa kanya. Noong una ay nag-alangan pa si Jackson, pero bigla na lamang nagbago ang kanyang isip. Ibinaba niya ang pala at sinabi niya na, "Sige, ililigtas ko ang iyong buhay pero tutulungan mo ako. Dalhan mo ako ng mga tao sa susunod, kapag hindi, ang asawa at ang anak mo ang magbabayad." Tumango lamang si Sena at napagtanto niya na sa mga oras na yon ay gumawa siya ng isang kasunduan sa isang demonyo. Sa araw-araw niyang buhay ay naging alipin siya, sunod-sunuran at ginagawa ang mga inuutos ni Jackson. Mayroon siyang pagkakataon na tumakas. Pwede siyang tumakbo, sumigaw at sabihin sa iba, pero hindi niya ginawa. Dahil naniniwala siya na hahanapin ni Jackson ang kanyang asawa at anak. Kaya naman nanatili siya. Sa pagitan ng January at August 1991, si Sena ay nakaakit na ng dose-dosenang kalalakihan. Bawat isa ay sumama sa kanya sa bahay at iniisip nila na maswerte sila sa gabing yon, ngunit wala sa kanila nakalabas. Ayon sa court record, sa loob lamang ng isang taon ang grupo nila Jackson ay nakagawa ng 64 na krimen. At kapag napuno ng cellar ng katawan, naghukay ulit sila ng isa pa. Naging ghost town ang Neha at nababalot na ng takot. Ang mga pulis ay nanonood at nag-iimbestiga, ngunit matalino si Jackson. Simula nang binuo niya ang kanilang grupo na natili lamang siya sa likod. Hinahayaan niya ng ibang gumawa ng maruming gawain at tiwala siya na hindi siya mahuhuli. Ngunit walang may nakakapagtago ng habang buhay. October 22, 1991 ang mga pulis ay nagsagawa ng malawakang operasyon at sinubukang i-crackdown ang pagdami ng mga nawawalang tao at pinag-inala ang sextortion scam. Sa Suzhou Rail Station nakita ng isang opisyal ang isang babae, bata, malakas ang alindog at naglalakad ng nangaakit. Ang kanyang mga mata ay naglalandi at parang naghahanap ito ng target. Nakuha niya ang atensyon ng opisyal na nakasuot ng ordinaryong damit. Saglit sila naglandian at humiling siya na makipag-usap sa isang pribadong lugar. Ngunit ramdam ng pulis na parang may hindi tama. Napansin niya na may dalawang lalaki na nakatingin sa malayo. Nakaramdam siya ng kakaiba at bago pa man sila makatakas at ang mga lalaki na nakasunod at nakatingin sa kanila ay kaagad ng kumilos ang mga pulis. Kasama ng iba pang mga pulis na nakapalibot lamang. Hinuli nila ang tatlo at dinala sa police station para sa mga pagtatanong. Ang kanilang mga bag ay naglalaman ng 3,000 yuan, 2 peking ID at mataas na dosage ng sedatives. Parang simpleng honey trap, aakitin ng babaeng lalaki, paiinumin ng sedatives at nanakawan ng mga lalaki. Ngunit nung tinignan ng mga pulis ang kanilang mga ID, nakita nila na sila ay sina Jackson, Luca at Sena.
mga taong nasa kanilang watchlist na nauugnay sa pandaraya, pagmamanipula at usap-usapan na gumagawa ng mga maitim na bagay. Sila'y nakatakdang iproseso sa Hangzhou, isang nakagawiang pamamaraan. Pero dumating ang sandali at nagbagong lahat. Sa isang simpleng tanong sa pagtatapos na interogasyon, nagtanong ang pulis na may gusto ka pa bang aminin. Natigilan si Sena at lumakas ang tibok ng kanyang puso. At alam niya na ito ng pagkakataon na kanyang inaantay. Kung hindi siya magsasalita, ang lahat ng ito'y mawawala ulit. Katulad ng mga katawan na inilibing sa ilalim ng bahay. Kaya nagsalita na siya. Nagkatinginan ang mga officer. Sinisigurado nila kung nakikipag-usap ba sila sa isang biktima o sa isang saksi na may bagay na hindi masabi. Ngunit nagsalita si Sena na, hindi ako nagsisinungaling, pakiusap. Dalhin niyo ako sa inyong direktor, ipapakita ko sa inyo. At ginawa nga niya. Doon na sila tumawag ng backup. October 26, 1991, ang Neha Municipal People's Police kasama ang mga forensic doctor ay bumalik sa bahay. Isa-isang tinanggal ng forensic ang mga bangkay, maingat na binuo at pinagdugtong-dugtong ang mga kamay at paa sa katawan at ulo. Sa huli ay nagawa nilang makilala ang 42 na mga katawan. Iba't ibang edad, iba't ibang mukha at iba't ibang kwento, lahat nagtapos sa iisang lugar. 28 lang ang na-claim ng kanilang pamilya. Umamin si Jackson at inamin niya ang lahat, kung papaano niya inaakit ang kanyang mga biktima at kung papaano niya pinatay ang mga ito. Kung anong ginawa niya sa mga katawan sa mahusay na detalye. Nung tinanong siya kung ilang tao na ang kanyang napatay, nagkibit balikat lamang siya at sinabi na hindi ko na maalala. Ayon sa record ng mga pulis mula July hanggang November 1990, pumatay siya mismo ng 20 katao. At mula noon hanggang sa kanyang pagkaaresto ay pumatay siya ng karagdagang 22 pa na katao sa tulong ng kanyang tinatawag na mga tauhan. At dumating ang January 1992, si Jackson at ang kanyang mga kasabwat ay hinatulan ng kamatayan. Ayon sa Chinese law sa oras na yon, bago ang kanilang pagbitay, sila ay pinarada sa kanilang bayan sa isang bukas na truck. Nakalantad ang mga mukha, nakatali ang mga katawan at napapalibutan ng mga nakakonvoy na officers. Kumalat ang mga tao sa kalsada, pinagmumura sila, binabato ng bulok na itlog at kung ano man ang kanilang mahawakan at tinuduraan. Ang mga taong namuhay sa takot ng ilang taon ay sa wakas, nakita na ang mga halimaw ng malapitan. Kasama na doon si Sena. Kahit sumuko na siya at nanguna sa pulisya sa katotohanan, ay napatunay nagkasala pa rin siya. Bago ang kanyang bitay ay gumawa pa siya ng sulat para sa kanyang kapatid na babae. Ayon sa kanya, alam kong nagkasala ako at malalim ang ginawa kong kasalanan at handa akong mamatay. Mabuti na lamang at natapos ng kasong ito at nakaramdam ako ng kaginhawaan sa aking puso. Si Jackson ay binaril ng 42 beses, isang putok sa bawat buhay na kanyang kinuha. Bumagsak ang kanyang katawan ngunit hindi pa rin nawawala ang takot na kanyang iniwan. Dahil kahit na nabigyan na ng hustisya ang lungsod ng Neha ay hindi na magiging katulad pa ng dati. Kapag naririnig ng mga tao ang Neha, hindi na nila naiisip ang snow o winter o di naman kaya ang tahimik na kalye. Kundi ang papasok kaagad sa kanilang isip ay ang bahay, ang butas at ang pangalan na Jackson.